Hi, welcome to my channel. For today's video, I'll be sharing a quick tutorial how I use AI as a virtual assistant to work smarter and earn more. So kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe. And kung gusto mo namang mapanood yung previous video ko about kung paano ako nagsimula as a virtual assistant, somewhere there sa screen, please watch the link or click the link and watch it. So quick background, started my VA journey noong 2020 and I admit na hindi ko pa masyadong nayu-utilize ang AI and hindi ako marunong. So hindi rin ako aside from Grammarly, yung mga similar tools like that, ko masyadong alam gamitin. So I was just thankful to the Lord na nung time na yun na may mga client ako and natatanggap ako sa ina-applyan ko because of His grace, not my skill, not my talent. Although it requires hard work and action para matanggap ako, but still, it's not me. I hope you get what I mean. So yeah, just wanted to thank the Lord for giving me this kind of opportunity, which is the virtual assistant. So, this tutorial is based on my experience. And if there is something na uh, does not fit I don't know the right term. Basta yeah, I will be sharing my real experience. So AI helps me work better. Kasi sa emails, ginagamit ko to. Sa graphics, ginagamit ko to. Sa social media, ginagamit ko to. There are sometimes blogs na ire-replace daw ng AI ang mga virtual assistant. That is true, pero kung ikaw ay virtual assistant na utilize yung AI, inaaral yung AI, ina-apply yung AI sa work, hindi ka male-left behind. Hindi ka magpo-pause sa journey mo bagkus magiging ano ka pa, mas maalam, mas marunong. So yung AI is very useful sa atin. AI is like a paintbrush. So a paintbrush needs an artist to paint para makapag-create ng masterpiece. Ganon din naman ang AI. Ang AI, it needs human para makuha mo yung result or desired outcome. So, it needs human touch. It needs someone who will command, someone who will tell this and that para makuha yung product or result na hinahanap mo. And based on my experience, this is how AI is helping me. These are just basic, but it's really important to learn this. Maybe you can learn from my strategy. Baka at the end of this video, may makuha kang strategy kahit isa lang na pwede mong i-apply sa work mo as a virtual assistant. Meron ako ditong email replies, AI image prompts, pitching my services, meeting notes, content and video, or editing prompts. So if you can hear any noise, yun ay nasa labas ako at dito ako nagre-record. So I hope that's fine. Number one is email management. So if hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. Understand email tone, faster follow-up, or creating follow-up templates, less overthinking. So, dito sa email management, gamit na gamit ko yung AI sa pag-reply ko sa clients ko, sa pag-create ng follow-up templates. So, if you are more on administrative, replying to clients, or replying to customers, magagamit mo yung AI. Very madalas. I mean, madalas. So, for example sa akin, based on my experience, sometimes it's not my intention to sound rude sa email ko sa client ko. Kaya ayun yung pwede kong i-paste sa AI or ChatGPT man yan, Claude, Gemini, whatever man yan. Pwede kong i-paste doon yung email ko at sabihin sa kanya na gawin niyang upbeat, kind, not rude or bossy yung
email tone ko, pwede magagawa 'yun ni AI at, maaayos or mai-improve niya yung email ko, which is very useful sa akin na hindi native speaker in English and not so great sa grammar. So, ito yung example na ginawa ko. Here is my prompt, here is the result. Ito yung result, ito yung prompt. So, dito, nilagay ko yung message ko na para sa client ko. Ayan yun. And then, dito naman sa part na to, ito naman yung gusto kong ipagawa. Make this upbeat, not rude. Tapos, for context, sinabihan ko rin si ChatGPT kung ano yung purpose ng email na 'to. And then yung mga information siyempre and also be vigilant sa pag-paste ng information kay ChatGPT. Confidential information dapat marunong kayong mag-filter out niyan or marunong tayong, mag-filter niyan. Huwag natin ilagay yung mga logos, yung mga address, yung mga phone numbers if puwede or stuffs like that. So, ito na yung result. Sa AI, kahit crowded or kahit hindi maayos yung sentences mo, aayusin yan ni chat ng AI. So, dito, naging okay na siya. Ang ginawa ko na lang dito is nagdagdag ako ng link, inayos ko yung mga word. Like dito kasi hindi ko ginagamit yung best. I use other word aside from best. So yun, yun sa email. Sometimes kasi 'di ba hindi natin going back sa email tone, hindi natin masyadong familiar yung culture ng mga taga-ibang bansa. So I hope na makuha niyo yung point ko dun. And then sa follow-up templates, sasabihin mo lang kay AI kung ano yung dapat or purpose ng templates na yon, magge-generate na siya. It's helpful, nakaka-less overthink kasi like this one, binigay ko lang lahat yung sasabihin ko tapos hindi siya gano'n ka-perfect or hindi siya gano'n ka-grammatically correct. Pero yung ginawa ng AI is grammatically correct na and maayos na. Konti na lang yung adjustment na ilalagay ko. And another tip, make sure na gumamit ng simple words kasi once na nag-usap kayo ni client, tapos yung words mo ay, alam mo yon pang C2 level, aba, medyo magtataka talaga dun ang client natin. So, yun lang. Another thing is AI image prompts. So, hindi kailangan maging expert na graphic designer para create tayo ng image prompt. I use AI to get ideas for style or visuals para makapag-create ako ng prompt na mas mabilis at mas accurate. And also, help din ako nito sa social media image generation. So, after nun, complete na. For example, ito. Itong slide ko ngayon, yan, yung mga gold na yan, lahat yan, pinagawa ko kay AI. Pero ito yung prompt ko. So, kay AI, pinaste ko lang yung script ko. So, by the way, itong script, based on my experience ito. And based on my daily, na tawag doon, daily kong ginagawa as a virtual assistant. Shinare ko kay ChatGPT. Tinulungan niya ako maggawa ng script. Yung outline, binigyan niya ako ng outline pala. I mean, ng outline, ng mga highlights na sasabihin ko. So, yun. Yun yung another use ng AI. Tapos sinabi ko sa kanya kung ano yung gusto ko sa slide na kalalabasan. Ito yon. Create a prompt for me to create the slides on Gemini or similar platform. Only highlights the important details. Think of it like when I see a slide. So, ayun. Sinabi ko sa kanya kung ano ba yung gusto kong mangyari. Tapos, binigay ko rin yung branding colors, yung style na gusto ko, at yung mga elements na gusto kong makita dun sa slide. Tapos nilagyan ko ng branding na hashtag. So, this is now, so yun yung prompt ko kay AI. Ito naman yung result. So, ito yung whole na ito. Yan. So, mahaba yan. Kinapi ko lang yan
and then ipineste ko sa, I'm not so sure kung Claude or Gemini kasi medyo limot ko na 'to. Pero parang Claude, sa Claude ko siya ginenerate or Gemini talaga. Basta parehas lang siya, 'pag pineste mo kasi 'to, bibigyan ka niya ng resulta, which is far better than ChatGPT. Mas okay gumawa ng slides si Claude or Gemini kay ChatGPT. And then, yeah, nakita niyo naman kung paano kaayos yung image. However, ito kasi mali yung instruction ko, nandito yan sa side na 'to. Ito din ito nandito yan sa side na 'to, tapos yung mga ito mali, yung iba mali yung spelling. So, yun na lang yung ida-double check. So, when you are creating image or creating prompts, make sure na tama yung spelling, tama yung, instruction nyo, and make sure na ido-double check nyo yung prompts or yung images na resulta para 'pag dumating yung output ni AI dun sa prompt nyo ay maayos. Tapos ang gagawin nyo na lang, i-double check. Katulad ng ginawa ko, dinoble check ko siya, in-adjust ko 'to, yung mga ganyan, in-adjust ko yan sila. Tapos, yeah, marami din akong ginalaw dito. Ito, nilakihan ko 'to. Katulad niyan, hindi ko pala siya nalakihan, pero nilakihan ko 'yan sa ibang slides. Na-miss ko lang 'yan. So, ayan. 'Yan ay yung image creation using AI. At meron din akong video, recent upload, kung saan gumawa ako ng AI video, pero hindi Grok yung gamit ko kasi expensive si Grok, kaya ang ginamit ko ay yung Google Vids. So, if you want to know more about that, just click the link and watch it. Moving forward is eto naman, pitching services. So, yun nabanggit ko nung way back 2000, hindi ako masyadong or hindi ako gumagamit ng AI para mag-pitch. Tapos yung sabihin ko lang, "Hire me, blah, blah, blah. I can help you with this and that, blah, blah, blah." So, wala akong structure nung wala pang AI. Actually, mahirap naman talaga. So, ang ginagawa ko lang noon is nanonood ako ng video sa YouTube. Tapos yung mga natutunan ko dun at yung mga templates na nandun, pinapalitan ko lang yung word, yung inaalis ko yung ibang words na hindi ko maintindihan, at ginagawa kong mas simple. And with AI, ngayon na so yun yung strategy ko nung wala pang AI, 'di ba? Masyadong matrabaho, matagal, kailangan mo pang panoodin yung buong video. Pero ngayong may AI na, nahe-help ako nito na ma-highlights yung strengths ko, yung previous experiences ko, yung result na nagawa ko sa mga client ko. Tapos hindi rin masyadong salesy yung approach ko or yung hire me agad-agad na tono, gano'n. And mas structured and a bit professional na din yung ginagawa kong pitch sa client ko. So, ginagamit ko kasi 'to when nagpi-pitch ako sa client ko sa mga Facebook group, sa LinkedIn, yung mga gano'n. Do'n ako nagpi-pitch. So, katulad nito, may naki sorry, may nakita akong VA opening job sa isang group. So, nagpa-help ako kay ChatGPT ko, sinabi ko sa kanya yung strength ko, sabi ko, use simple words lang, 'wag complicated para 'pag nag-usap kami ni client ay hindi ako obvious na gumamit ng AI. So, ayan, strength ko yung kailangan ni client and yung, CTA na looking forward to connect. So, yeah, yan yung, pitching services. Moving forward sa ating how AI how can I or how I use AI sa aking VA work, meeting notes or action items. Kahit scattered yung notes mo, kayang gawin na or ayusin ni, tawag nito, ni AI. Kaya niyang gagawin mo lang, ipe-paste mo lang yung notes mo kahit yan magulo, hindi tama yung spelling, hindi proper grammar or walang punctuation, iaayusin niya ni AI. Basta sabihin mo lang yung
gusto mong mangyari. Gano'n din naman 'yun, eh, 'di ba 'pag inuutusan natin halimbawa may mga bata or may anak kang gustong utusan, gano'n din yung AI. Um, Utusan mo siya kung anong gusto mong maging resulta at 'yun ang ibibigay niya. Ang magiging result is clear na yung to-do list. For example sa akin, I have a client na umaabot ng 2 to 3 hours yung aming usapan. So, ang dami ko ng notes although gumagamit kami ng, um, note note tawag dun, note tracker basta gano'n merong nakalimutan ko lang yung pangalan niya. So, mahaba siya, titingnan ko yung action, ipe-paste ko yung mga transcript, tapos yun na, ipapasa ko na siya kay AI or ChatGPT, bibigyan na ako ng um, top priority. Alam ko na nale-less na akong mag-overthink na ano bang uunahin ko, ano bang A, B, C, D or 1, 2, 3 yung mga gano'n ba, kung ano yung top priority. And that way, mas nagiging organized, nabibigyan ako ng structure, nabibigyan ako ng proper strategy na maa-apply ko dun sa napag-usapan namin ni client. So, ganun mo lang kadali gamitin si AI sa meeting notes. And pwede ka rin naman talagang gumamit ng AI sa meeting notes. Katulad ng Phantom Note Taker. Yon, yung tool na yon. Pwede mo lang siyang i-install doon sa PC mo or sa Zoom mo tapos magi-intersect na siya doon. So, yun yung pinaka-ano niya talaga, pinakatrabaho ng AI, bigyan ka ng summary. So, instead na maglalaan ka ng maraming oras para matukoy mo what are what are the priorities during that discussion, AI will do it for you. Last thing is yung content creation. Medyo marami 'to, like creating social media captions, helping you create content calendar, and then video editing prompts. So, gamit na gamit yung AI sa social media. If katulad nga nitong video editing prompts, meron akong ginawang video about this. So, I hope na mapanood nyo din yan. Sa content calendar naman, isesend mo lang kay AI yung abouts ng business mo, ilang araw ka o ilang beses sa isang linggo ka magpo-post, kung ano yung tone or style ng client mo, 'di ba? So ganun lang, bibigyan ka niya or tutulungan ka niya na mas mag-create ng social media captions or may help ka niya na maging strategic sa iyong content creation. So, those are the 5 ways I use AI as a VA. Imagine, the client hired me para ma-help ko sila. And ako naman, virtual assistant na powered by AI na. So, mas mapapadali yung work ko at mas mapapabilis yung result na maibibigay ko kay client at may quality din, dagdag quality aside from my own knowledge, 'di ba? So, these are just basics again. Pero, if hindi mo kasi alam yung basic, how or paano ka magle-level up. So, yun yun. So, i-comment mo na lang. I hope na may natutunan ka. Paki-comment mo na lang kung ano yung uses ng AI sa'yo. And I hope na from my discussion ay may nakuha kang strategy. So, AI is not your replacement, it's your upgrade. Yan yung pinaka-highlights natin ngayon sa ating tutorial. Hindi ka replacement. But if you are going to utilize AI, you will use AI as your partner, you will be upgraded na VA. Basta pag virtual assistant ka, dapat powered by AI ka na. Hindi ka na nagre-rely dun sa research lang, hindi ka nagre-rely sa isang tool lang, dapat marami kang alam na AI. Pwede kang mag-start sa ChatGPT, pwede kang mag-start gumamit ng Nano Banana para sa mga pag-create ng images. Yung one tool
dahan-dahan lang sa pag-aral para, makuha mo yung tamang timpla kung paano gamitin yung tool na yon. So, I hope na you gain something from this video, and yun lang, maraming salamat. Thank you for watching this video. At kung nakaabot ka dito sa dulo ng video ko, I hope na i-support mo ako sa aking, um, tawag nito, para makagawa pa ako ng um, maraming videos, tutorials like this. Please send me something sa GCash. So that's my GCash number. And ito naman ay ano lang, kung gusto mo lang, hindi naman sa pilitan. Just to help me with my finances. And yeah, yun lang at maraming salamat. Thank you for watching this video.